guys, ang saya-saya talaga mag-arcade, no? Oo nga eh. Buti may mga natira pang pera sa atin. Oo nga, sakto. Pwede ba tayong bumili ng chit-chat natin? Hold up to! Bigay nyo lahat ng pera nyo sa akin. Naku, wag po, maawa po kayo sa amin. Pagkain na lang po namin ito. Wala akong pakialam. Akin yung mga pera at mga cellphone ninyo. Naku, wag niyo po kami sasaktan. Wow, si Gandam Kitty! Hoy, masamang loob! Malalagot ka sa akin! And here's the toy that we're going to review for today. This is the Doijue. Doijue ba? Doihue. Kasi hindi na gaano mabasa eh. Warak-warak na yung box natin dito eh. Anyway, this is the RX-78-2 SDH. In short, Lolo Gundam Hello Kitty. And as you can see here nga, sobrang bugbog sarado na yung ating packaging here mula sa taas hanggang sa mga gilid niya. Yan, warak-warak na talaga. Hindi ko alam kung paano dineliver to. Pero anyway, pag na-unbox natin siya, nandito lang yung kanyang manual na makita mo agad dyan yung instructions kung paano natin siya i-build. And dalawang plastic lang actually yung runners niya. May kasama na rin siyang decals dyan. Although gusto ko lang bigyan ng pansin dahil since Hello Kitty kit nga ito, ang ganda lang ng dalawang runners niya kasi talagang shape ng head ni Hello Kitty. And then included dyan yung ribbon niya. So in short, yung runners niya, parang ang sarap ipang display, di ba? Nitong ribbon ni Hello Kitty, pinaka-outline ng mukha ni Hello Kitty. So, ang ganda, ang ganda. Parang gusto kong i-save itong mga runners natin. Kapag natapos na natin lahat ng runners natin dyan, i-feature ko lang muna itong pinaka-Hello Kitty natin dito dahil included siya sa mabibuild ninyo yan. Check natin yung details niya. Maganda rin naman yung details niya. Okay, and then may kasama rin siya ditong accessories na apple na pinipeg yan dyan sa kamay niya. And then, ang feature dito ni Hello Kitty, of course, naka-ball joint yung sa ulo niya. So, nawiwiggle yan and naro-rotate din yung pinaka-ulo niya dyan. Wala siyang look up and look down. Yung kamay niya, nawiwiggle lang ng up and down ng pagganyan. And dito sa paa niya, ang maganda dito is that pwede mo kasi siyang i-display ng nakatayo or pwede mong paupuin mismo si Hello Kitty yan. Napapaupo siya ng ganyan. So, which is cute, diba? And again, may added feature na ganun. Maganda yun. Dito kay Hello Kitty na to, kasama itong kanyang parang pinaka-stand. I don't think na matatawag na stand. Siguro carpet. Carpet, kasi pwede niyang gawin dyan is maupuan lang niya ng ganyan, yan, or umupo siya dyan. So, yun lang silbi netong pinaka-apple niya. Next, tingnan naman natin dito is itong ating RX-78. Ayan. Check natin dito siya. Pink na pink si Gundam Lolo. And of course, this is bootleg. So, medyo hindi maganda kapit ng mga decals natin dyan. Okay naman yung pinaka buong feature dito ni ating Gundam Lolo. SD Gundam lang naman talaga siya. So, dun sa may mga gunpla na meron ng Lolo, parang it's the same lang din na build sa kanya. And then, ang mga accessories na kasama ni Gundam Lolo, meron siya dito yung kanyang saber. Yan. And also, included din yung kanyang bang bang. Yan. If you want to add yung bang bang niya. Itong shield niya, kasama rin niya na pwede mo i-connect dyan. Itong bang-bang niya, pwede rin natin yan i-connect dito sa kanyang side. Meron naman siyang peg dyan yan. If you want, para at least mahawakan din niya yung kanyang sword dyan. Yan. Okay, yan ang pinaka-feature ng ating RX-78-2. And then, kasama na rin yung kanyang stand dito. Yung stand niya medyo kakaiba lang kasi hindi siya yung tulad ng mga dating stand na natatanggalin mo pa para lang magkabit ng another peg. Dito, ito na mismo yung peg. Kung gusto nyong itusok kay Lolo itong stand niya, yan, pwede naman. Ganyan. Kaso medyo maluwag sa stand niya. Kaya mas maganda, ikabit nyo na lang ito. Tapos, isasalpak nyo lang yan dyan. And then, di mo nang ikabit yan dito sa ilalim ulit ni Lolo. Yan. Much sturdy pag yun yung ginamit nyo. So, hindi lang yan ang pinaka-feature natin dito sa dalawang model kits na meron tayo. Since this is a Gundam Hello Kitty, ang mangyari dyan is pwede natin silang pag-swap ng head. And para magawa mo yun, tatanggalin mo tong backpack ni RX-78 and even yung kanyang head, pop off natin yan. And then, kakabit natin itong pinaka parang adapter niya para dito sa neck niya. So, itong pinaka haba niya na part sa likod, dyan naman natin iipit itong isang backpack
backpack niya. So, even yung backpack, papalitan natin. Make sure na nakapaloob yung adapter na to doon sa loob ng backpack kasi parang yun yung magpapasecure dito sa pinaka-adapter natin dito. Yan. And then, pag nakabit na natin yung adapter niya dyan, itong head ni Hello Kitty ngayon, ganyanin lang natin siya. Tapos tatanggalin niyo yung ribbon niya. And then, pag natanggal mo yan, pwede mo na ngayon ikabit naman itong isa pa nating na build, which is yung Hello Kitty Cutie helmet niya. So, ang mangyayari dyan is isasalpak mo lang talaga yung ulo ni Hello Kitty doon sa loob. Kasya naman yan eh. Swak. Ayan no. Swak na swak. And then, yung ribbon, kakabit natin ulit yan dyan. Yan. Okay. So, yan ang pinaka-itsura ng head niya. And then, yun na yung ilalagay natin. Yan no. So, ang ganda na ng RX 78 natin dito, Hello Kitty version. Ang ganda eh. Tuwa ako sa version niya. And anyway, ang mangyayari ngayon dito sa extra parts natin, pwede mo na ilagay dyan yan. Mukha na siyang Baymax na RX 78. So, i-check na natin ngayon yung mga sizes nila. Pinaka-size muna ng Hello Kitty natin dito na naka-Gundam head is 3 inches. Then si Hello Kitty, pag naka-Gundam head naman, mga 5 inches siya. Maganda rin ha, maganda. Malaki-laki din siya. If you are planning to buy this model kit ng Hello Kitty, ang price range niya is around 200 pesos up to 500 pesos. Depende na lang again kung saang market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. Pero syempre, pag yung authentic nito, ayon sa information na nakalap natin, it's around 2,000 to 3,000 pesos naman siya. There you have it now guys. Ito na ang ating Wishui RX-78-2 SDH Gundam RX-78 Hello Kitty bootleg. So what do you think of this model kit? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, definitely parang gusto kong kumuha even right now na na-build ko na siya kasi ang cute naman talaga dito ni Hello Kitty. Ang ganda niya tingnan. Actually, pagdating sa build niya, yung experience ko very common tulad ng sa mga ibang bootlegs. Yung runners medyo mahirap tanggalin, yung plastic quality niya hindi ganun kaganda, yung mga fittings may mga issue. So it's a very common issue pagdating sa mga bootleg kits. But pagdating dito sa mismo model kit natin dito, yung aesthetic niya maganda naman eh. Okay naman yung itsura niya. Medyo nadali lang tayo sa mga decals natin na hindi ganun kadikit o hindi ganun maganda yung mga lapat ng mga stickers natin. But kung pag-uusapan natin is yung overall look lang dito ni Hello Kitty Gundam natin, super cute. And actually yun nga, parang naengganyo nga akong bumili pa or maghanap kung may possible iba pang model kit na ganito na ibang character naman. If they will release a Kero-Keropi na RX-78, just imagine meron kang iba't ibang characters, hindi lang si Hello Kitty, even the Sanrio friends siguro kung kukompletuhan nila, diba? So ang ganda siguro nun na nandyan si Melody, si Kuromi at iba pang mga barkada dito ni Hello Kitty. Ang ganda siguro na nakapila silang lahat and different colors yung makikita mo na naka RX-78 silang lahat. Na-imagine ko nga what if kaya kung meron tayong Pikachu, meron tayong iba pang characters na naka RX-78 din, diba? Ang ganda niyan sa display nyo, imagine niyo iba't ibang kulay sila, iba't ibang characters, pero lahat sila is naka Gundam RX-78. Diba? Ang cool.